Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa ating pag-aaral at ito po ang muling bahagi ng ating pag-aaral, ang our pong basic study ng Biblia. Pagkatapos po nito ay inyo ng graduation at bagamat po graduation ang ibig sabihin noon, ang ibig lang pong ang pakakahulugan lang po noon ay muli pang umpisa. Isa pa pong pag-uumpisa ang ating gagawin pagkatapos po nitong ating pag-aaral. Ngunit pagkatapos po nito, natapos po natin mula Genesis hanggang Revelation, marami na po tayong natutuhan, kaya po tuloy-tuloy po tayong lahat, yung mga kaibigan po natin, mga bagong kasama, mga bagong bisita, tumuloy po kayong lahat, kayo po ay welcome na welcome, bukas na bukas po ang pintuan ng aming munting paaralan upang ating mapag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya, welcome po sa inyong lahat dito sa ating Mission Bible School. At wag po natin kalimutan na sinabi ng Diyos, kung siya ay hahanapin mo ng iyong buong puso, siya ay iyong matatagpuan. Kaya po sa ating pag-aaral o sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayon, ng Revelation po, mula Genesis hanggang Revelation, ngayon po, bagamat magtatapos tayo ngayon, ay uumpisa natin uli ang bagong pag-aaral pagkatapos po nito. Kaya po, tayo po ay maganda na, ilabas ang lapis at papel, at isulat po ang inyong mga katanungan. Kayo po ay wine-welcome kong muli dito sa ating Family Bible Study. Praise the Lord po! To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. At uulitin kong muli, lahat po ng ating aralin, lahat po ng ating pag-aaral, ang pagbabatayan po natin, ang pagbabasihan po natin, at ang tatayuan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi yung opinion mo, hindi yung opinion ko, o opinion ng ating kapitbahay, kundi ang salita ng Diyos, doon tayo tatayo, doon sa kanyang katotohanan. Magtuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sinabi niya rin po na ang kanyang aklat ay sapat na para maging aral natin upang tayo po ay matuwid ng landas. Sa mga problema po at mga ibang katanungan, sapat na po ang naisulat dito sa aklat o sa Biblia na tinatawag natin na magiging batayan natin ng paghanap sa katotohanan ng Diyos. Ngunit, sinasabi rin po ng ating Panginoon na meron siyang mga bagay na kanyang ikinukubli sa sarili niyang dahilan. Ngunit ang sabi niya, the secret things belong to God, but those things which are revealed belong to us and our children. Lahat po ng inilahad niya dito sa kanyang aklat, sa banal na aklat na tinatawag nating Biblia, lahat po ng nakasulat dito ay kayamanang ibinibigay niya sa atin, kayamanang inilaan niya sa atin, at lahat po ito ay para sa atin at sa ating mga anak. Kaya po wag po tayong hihinto ng pag-aaral at pagbabasa ng banal na aklat ng ating Panginoong Diyos, the Holy Bible. Ang tatalakayin po natin ngayon, unang-una ay kung ano ang naging outcome o ano ang naging kahantungan o nahantungan ng digmaan ng tinatawag nating The Battle of Armageddon. Yung pong labanan ng Armageddon, yung po ang tatalakayin natin kung ano ang naging resulta. Natapos nating makita lahat ng naganap doon sa The Battle of Armageddon, at ngayon po tatalakayin natin kung ano na ang naging resulta, ano na ang mangyayari sa susunod pa. Okay? Kaya ihanda niyo po ang lapis at papel, isulat lang po ang iyong mga tanong. Ito po ang nangyari dyan. Nang matapos po ang Battle of Armageddon, si Satanas po ay nahuli na. Nakalagay po dito, mababasa natin, Revelation 19 to 19 to 21 po. Then the beast was captured. Si Satanas po o yung halimaw po, sila po ay nahuli. Nahuli na sila. At yung pong yung false prophet po, yung huwad na propeta, nahuli din po. Ito po ang assistant ni Antichrist. At saka lahat po ng tumanggap ng tatak na 666
lahat po yun ay nahuli na at sila po ay itinapon doon sa kumukulong asupre, kumukulong apoy, o tinatawag po natin dagat-dagatang apoy. Ngayon po, ang millennial kingdom ng ating Panginoong Jesucristo na ipinangako niya ay dumating na dito sa ating mundo, dito po sa ating kalupaan. Kaya po maghintay po tayo at ating tatalakayin ang mga bagay-bagay na mangyayari doon sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Dito po sinasabi, "And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and His name, one King, King of kings and Lord of lords." So sinasabi po dito sa Zechariah 49, sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, siya lang po ang Diyos natin, siya lang po ang maghahari dito sa lupa, at tayo po ay makakakita na ng tunay na paghuhusga, tunay po na katarungan dito sa ibabaw ng lupa. Bagamat ngayon po, wala tayong makitang katarungan, ang mahihirap po ay lalong naghihirap. Pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, huwag po kayong mainip. Pagdating po niya, magkakaroon tayo ng tunay na katarungan na galing sa Diyos. Hindi po galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Okay, so dito po makikita natin, tatalakayin po natin ngayon, doon po sa Millennial Kingdom. So, i-summarize ko lang po. So, natapos na yung Armageddon, nahuli na si Satan, yung mga kampo niya, yung false prophet, etc. po, lahat ng mga taong may mark, lahat, everything, lahat po ng kampo niya, wala na po yun. Yung po, si Satanas po, nakulong na, itinali na, iginapos na, kinadena na, itinapon na doon sa balon na walang katapusan, balumpong punong-puno ng kadiliman. Ngayon po, maghahari ang ating Panginoong Jesucristo, kung naaninan niyo po siya dito, siya po maghahari dito sa ibabaw ng lupa. Siya na magiging hari natin. Wala na po tayong presidente o vice president o mga konsehalo na mga politiko po na ginagamit lang sa kanilang pangsarili at hindi po sa paglilingkod sa bayan. Mawawala na po lahat yun. Hindi po ba kayo natutuwa? O palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Wala na pong politika ngayon. Kapagkat dito po sa Millennial Kingdom ni Lord, dito sa ibabaw ng lupa, ay siya na po ang maghahari. At siya po maghahari ng isang 1,000 taon. At sapagkat 1,000 taon po na makukulong si Satanas doon sa walang katapusang kalaliman at kadiliman na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang environment natin doon sa Millennial Kingdom ay napakaganda. Makikita po natin lahat yan. Ngayon, sino po ba ang titira doon? Ayan po, sino ang tatao doon sa 1,000 na millennial kingdom ng ating Panginoong Diyos? Ito po ang sinasabi diyan. Doon sa 1,000 millennial kingdom ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang-una po doon na titira ay yung mga Old Testament believers. May mga believers po ng Old Testament natin, namatay na po sila, umaasa po sila sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Bagamat hindi nila nakita ang ating Panginoong Jesucristo, naging masunurin sila sa ating Diyos Ama. At gayon din, meron silang, tulad din po noon, meron silang kaligtasan. Kaya po, yung mga Old Testament believers, nandun na rin po sila doon sa kanilang glorified bodies. Kaya maninirahan sila dito sa lupa po na merong katawang hindi na maagnas, hindi na po ito mamamatay, at ito po ay kanilang magiging katawan habang buhay. Glorified bodies na po ang magiging kanilang katawan. Okay? Pangalawa po, tayo pong mga born-again believers, yung pong mga tumanggap dito sa atin ngayon, sa Panginoong Jesucristo, tayo pong lahat na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon natin na tagapagligtas, at sa pagsisipo ng ating mga kasalanan, tayo po lahat ay tawag ng born again, born of the Spirit, born of God. Kaya tayo po ay mapapabilang dito sa maninirahan, dito po sa kanyang millennial kingdom. Yung millennial po, ang ibig sabihin po niyan, 1,000. Kaya millennial kingdom po, 1,000 taon tayo maninirahan dito sa kanyang kaharian sa lupa.
Okay po ba? Alright, tuloy po tayo. Ayan, born again believers. Tayo rin po ay mayroong glorified bodies. Hindi na po mabubulok ang katawan natin, hindi na maaagnas, hindi na magkakasakit. Ang buhay po natin ay walang hanggan. Yan po ang katawan natin. Alright? Susunod po na makakasama natin ay yung mga tribulation martyrs. Yung pong mga namatay doon sa kanilang paniniwala nung panahon po ng tribulation o time po ng tribulation, yung pong mga martyr na yon na nagpakamatay ayon sa kanilang pagkakapaniwala sa ating Panginoong Diyos at sa salita ng Diyos, sila po ay makakasama natin at sila po ay mayroon ding glorified bodies. Katawang pong hindi namamatay, katawang hindi nabubulok, katawang hindi naaagnas. Buhay na walang hanggan din po. Now, yung mga believers na ito na may glorified bodies po, yan po, hindi na sila nagpo-procreate. Hindi na sila dumadami pa o nagkakaanak, babae o lalaki. Hindi na po, dahil nandun na sila sa katawang espiritual at yun na po ang permanenteng katawan nila at sila po ay wala ng kamatayan. Kaya po, hindi na po sila nagmumultiply o hindi na sila nag-aanak. Alright? Ito po isa pa. Ngunit yung pong mga nabuhay po, yung natira po doon sa mga survivors ng tribulation, yung pong mga natira doon, yung po ay nandun pa sila sa katawang lupa pa ho. Kaya itong mga survivors na ito na nabuhay o nakaligtas ng tribulation, kailangan po nilang maligtas pa. Kaya kailangan pa nila natanggapin ng ating Panginoong Jesucristo na tangi nilang Diyos at tangi nilang Panginoon. At kung hindi po, sila din po ay mamamatay at sila din po ay hindi makakarating o hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po sinasabi diyan. So, ito po ang mga maninirahan dito sa Millennial Kingdom po ng ating Panginoong Jesucristo. At doon naman po sa bahay ng Diyos, doon po sa house of God, bahay ng Diyos po, ang maninirahan doon ay yung mga anghel, mga anghel po at saka yung 24 elders. Makikita po natin yung sa Revelation na nandun ng 24 elders, yung pong mga 12 tribes of Israel, yung 12 lipi o tribo ni Jacob, at yung pong 12 disciples. Doon po sila maninirahan sa bahay ng Diyos. Now, naintindihan niyo po ba lahat yan? Old Testament believers po, dito po sa lupa, sa Millennial Kingdom ni Christ, born again believers, tayo po yon. Dito din po tayo maninirahan, yung mga tribulation martyrs po, yung mga tao na nagkaroon ng mahigpit na paniniwala at dinipensa nila paniniwala nila, tinayuan nila paniniwala nila, sila po ay naging martir, namatay sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sila po lahat ay makakasama natin at nandun na po tayo lahat sa ating glorified bodies, katawan pong may buhay na walang hanggan, hindi namamatay at hindi po naagnas ang katawan at hindi po nabubulo. Doon po, tayo pong lahat ay sama-sama doon. Hindi na po tayo, again, uulitin ko lang po, hindi na po tayo dadami, hindi na po tayo magkakaanak, tayo po ay nasa katawang walang kamatayan na. Ngayon, ulitin ko lang po, yung mga nabuhay po o nakaligtas doon sa tribulation, iyon po ay nandun pa sa kanilang katawang natural o katawang lupa. Kaya po sila po ay dadami pa rin. Maring ko konti po sila pagpasok sa Millennial Kingdom, pero sapagkat sila po ay taong lupa pa rin o ang katawan nila ay lupa pa rin, kaya sila po ay mamumuhay ng katulad ng nasa lupa din at sila po ay dadami, mag-aasawa yung iba, mga anak ang mga babae at sila po ay dadaming muli. Ngunit, nandun na sila sa kingdom o sa pamahalaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon po ay meron ng katarungan lahat at wala na pong mga politika, wala na pong mandaraya, wala na pong kasalanan doon at wala na pong tutukso sa kanila. Kaya napakaganda po doon sa Millennial Kingdom na inilaan sa atin ng ating Panginoong Diyos. At yung residence po sa bahay ng Diyos, mga anghel, 24 elders, tsaka yung 12 ano po yun, tribo ni Jacob o ni Jacob, at 12 disipulo. Okay po ba?
Alright, kung may tanong kayo, isulat nyo lang po. Okay, at saka doon din po pala yung mga sa bahay ng Diyos, nandun din po ang mga propeta, maaaring si Enoch, Elijah, Moses at iba pa. Yun po, okay. Now, so andito po ang maghahari sa atin ng Diyos, King of Kings, ating Panginoong Jesucristo, Lord of Lords. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Victory po. Wonderful, triumphant victory. Kaya dito po, basahin natin. Then I saw the souls of those who had been beheaded. Ito po ang sabi ni John. Sabi niya, nakita ko ang mga tao doon, ang mga tao na pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patotoo sa ating Panginoong Jesucristo at doon, patotoo po nila doon sa salita ng Diyos. Pinapatunayan po nila at kanilang inihahayag ang salita ng Diyos. Sa dahilang yan, sila po ay pinatay o pinugutan ng ulo. Who had not worshipped the beast? Hindi sila sumamba doon kay Antichrist, doon sa image ni Antichrist, at hindi sila tumanggap ng mark. Hindi sila tumanggap ng 666 sa kanilang kamay o sa kanilang noo. Alright? And they live and reign with Christ for 1,000 years. At sila po ay mabubuhay ng 1,000 taon sa pamamahala po doon sa millennial kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sinasabi, blessed and holy, mapalad po sila at sila po ay malinis. Yung pong mga taong yun na nagkaroon ng participation po o bahagi doon sa unang resurrection. Yung unang resurrection po, yung po binubuo po yun ng mga taong nabuhay na maguli, mga tao po na believers and followers of Christ, mga naniniwala kay Kristo at tagasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yung po yan. And they shall be priest of God. At sila po yung magiging pare o mediator o magagamit sila ng Diyos na tagapamagitan. At sila po ay maghahari for 1,000 years. Nakasama po nila ang ating Panginoong Jesucristo. So, ayan po ang millennial kingdom ng ating Panginoon. Ngayon, si Satanas po, ayan po siya, ginapos na, nakita natin, at nahuli po siya, he was captured. Ito po, basahin natin ito. Okay, tingnan po natin ito, i-atras ko lang po. Okay, yan, tingnan natin. Ayan po, okay, ito po ang millennial kingdom ng ating Panginoon. Siya po ang maghahari, kaya tingnan po natin ang kanyang paghahari doon sa kanyang kingdom o sa kanyang kaharian. Ito po ang millennial temple. Natatandaan po na ninyo nung nag-usap tayo na ang dati po merong Dome of the Rock, yung pong malaking dome o malaking gusali po o malaking parang simbahan ng mga Muslim, wala na po yun. Yung pong mga tinayong temple para sa ating Panginoon Diyos, wala na rin po yun, nasira po yun. Ang pumalit po ngayon, pangatlo, ito pong millennial kingdom kung tawagin natin. Opo, yan po ang parang picture lang. Maring hindi po ganyan. Ang magiging yari nung kingdom, nung templo po, pero meron pong pangatlong templo na ilalagay ang Diyos, ang templo niya, doon sa millennial kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po dito, makikita natin dito, Isaiah po 2:3, the Lord's house shall be established on the top of the mountains. Ito pong templong ito, ang sinasabi dito ay itatayo po dun sa itaas ng bundok o sa ituktok ng bundok. At lahat, and all nations shall flow to it. At lahat po ng mga tao ay doon pupunta, lahat po. Many people shall come and say, at ito po, marami pong taong pupunta doon, dito po sa templo ng Diyos, sa pangatlong templo ng Diyos, at sasabihin nila, let us go to the mountain of the Lord. Tayo ay magpunta doon sa bundok ng Diyos, to the house of God, doon sa bahay ng Diyos, ang Diyos ni Jacob. He will teach us His ways, tuturuan niya tayo ng kanyang daan, ng tamang daan niya, and we shall walk in His paths. At tayo'y lalakad sa kanyang dinaraanan. Yun po ang sinasabi dito, yun po ang gagawin ng mga tao dito. Tayo po lahat ay pupunta at dito tayo po lahat ay sasamba. Ito po ang lugar ng ating sasambahan, the third temple of God. Tandaan po ninyo at babalik po tayo dito
sa ating pag-aaral dito kung ano-ano po ang mangyayari dito. Okay, so dito po sinasabi ni Isaiah, "For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me." Although habang nandito pa po ito sa earth, hindi pa po bago yung earth. Hindi pa rin po bago ang earth. Ang earth po o ang heaven. Alright? Pero dito po makikita natin na sinasabi na ni Isaiah sa new heavens and the new earth, magkakaroon po ng bagong earth at bagong heaven o bagong kalawakan. At doon po sabi niya, sa bagong kalupaan po natin at bagong kalawakan ay tayo po ay pupunta at tayo po ay mananamba sa Kanya. Anong araw po tayo mananamba? Ito po, sinabi niya, "And it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another," ayun po, from one Sabbath to another, Sabado po ang ating magiging araw ng paggalang sa Kanya o pagsamba sa Kanya. Hindi ko po sinabi yan, hindi ko pinalitan yan. Yan po ay mababasa ninyo dito sa Isaiah 66:22-23, na doon po tayo pupunta po tayo hindi linggo. Pupunta po tayo ng Sabado. Yun po ang itinakda niyang araw, yun po ang ikapitong araw mula pa sa unang-una po. Sa Genesis mababasa natin na ang Sabat po ay ikapitong araw. At kung titignan ninyo ang inyong kalendaryo, bibilang po kayo paghinto po ng ikapito, yun po ay Sabado, yun po ang ikapitong araw. At doon po tayo pupunta, okay, lahat ng tao po ay pupunta doon at magsasamba sa Kanya. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Okay po ba? O, tuloy-tuloy po tayo at maliliwanagan nyo ito hanggang matapos tayo sa ating pag-aaral. At doon po sa Millennial Kingdom na yon, ito na po ang mangyayari. Meron po bang trabaho doon? Meron trabaho doon. Ang magtatrabaho doon, sa aking nakikita lang, sa aking pag-aaral, ang nakita ko po doon, yung mga tao na nasa kanilang natural body pa po, nasa kanilang katawang lupa pa rin, sila po ay magtatrabaho pero magiging napakasaya ng buhay nila sapagkat doon po ay marami at malago ang mga halaman, walang namamatay na halaman po, kaya ang ani po ay araw-araw sa kanilang buhay. Araw-araw po ang anihan doon at napakasaya po, may katahimikan. Lahat ng napakagandang inaasahan po natin, makikita po doon sa Millennial Kingdom ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi, "They shall build houses and shall plant vineyards." Sila ay tatayo o magagawa ng bahay at magtatanim doon sa kanilang vineyards po, doon sa ubasan nila. And eat their fruit, at kainin nila ang kanilang pinagpaguran. Marami po ngayon sa panahon natin, ikaw ang gagawa, ikaw maghihirap ang pagkatapos po na nakawin ng iba at kukunin ng iba, aabusuin ng iba. Doon po sa kaharian ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa, yung tinatawag nating Millennial Kingdom, hindi na po mangyayari yun sapagkat siya po ang magiging hari at meron siyang kamay na bakal doon sa mga taong gagawa noon. At doon po, wala na po si Satanas Nakatali na siya, nandun na siya sa kaila-ilaliman, kadilim-diliman, nung walang hanggang balon. Kaya wala po siya, absent po siya, kaya wala po tayong makikitang kasamaan sa paligiran, kundi puro po kasiyahan, kagandahan, puro friendliness po, wala na pong mamamatay, wala na pong magsasakitan o magpapatayan. Dito po ay napakaganda, friendly po lahat tayo, ang mga tao. Okay, those who survive the tribulation shall live long as the days of a tree and enjoy the work of their hands. Dito po sinasabi na yung mga nabuhay o nakaligtas ng tribulation po, nung kahirapan po, yung tribulation, sila po ay may kahabaan ng buhay. Kaya po, ang isa pong titira dito ay yung mga nakaligtas doon sa tribulation. Bagaman sila ay nakaligtas at nakatira dito sa kingdom ni Lord, ang katawang po nila ay katawang lupa pa. Kaya kailangan pa pong tanggapin nila ang ating Panginoong Hesukristo na tangi nilang Diyos, tangi nilang Panginoon, at tangi nilang tagapagligtas. Kaya po yan malalaman natin sa bandang huli kung ano ang kahihinatnan ng mga taong ito na nakatira na sa pinakamagandang
ano po, kalikasan, pinakamagandang environment po ng kapaligiran nila, wala na pong kasalanan, wala na po si Satan doon. Dito po natin malalaman kung sila po ay mananatiling maganda ang kanilang ugali at sila po ay tatanggapin nila, kung tatanggapin nila ang ating Panginoong Hesukristo. Malalaman po natin yan, kaya wag kukurap ang mata, wag matutulog, at tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. Alright, ito kay Ezekiel, sinabi niya, trees will grow for food. Ang mga puno ay lalago at magbubunga para may makain o mga bungang makakain. And will bear fruit every month. At sila ay magbubunga buwan-buwan because their water flows from the sanctuary and its leaves for medicine. Tignan niyo po ito. Ang tubig palang magwiwilig dito sa mga punong ito ay hindi yung tubig natin o natural na tubig, kundi ang tubig po nito ay manggagaling doon sa sanctuary, doon po sa templo ng Diyos, doon po manggagaling ang tubig at yung po ang magwawater o magwiwilig po sa mga punong ito. Kaya po ito, pati mga dahon po niya ay gamot, panggamot po, pati ang mga dahon. Amen po ba? Amen. Alright, tingnan po natin ito. Ang susunod po dito, nakikita po natin ang mga bata dito. Ito po, bata, ayan, nakikipaglaro sila sa mga leon, sa mga tigre, at mangginong po sa cobra. Ito po, basahin natin. There is peace everywhere. Merong kapayapaan sa lahat ng lugar dito sa millennial kingdom ng ating Panginoon. Sa kaya Isaiah po, sinasabi dito, the wolf, yung pong aso, the lamb po, yung pong tupa, ito pong leopard, yung tigre, yung pong kambing, yung calf, the lion, the bear po, lahat po sila, lahat ng mga hayop po, they will eat together. But they will not eat each other. Okay, they will eat together. Sila po ay kakain ng sama-sama, hindi nila kakainin ng isa't isa, at ang kakainin lang po nila dito ay yung mga damo. Mga damo lang po ang kakainin nila, wala silang yung pagnanasa na kumain ng laman ng hayop. Kaya di po, ito po sinabi pa dito, the child shall play with the cobra. Yung pong bata, maglalaro po siya dun sa cobra. Alam natin, ang cobra ngayon na tinatawag natin, napakabagsik po nun. Poisonous po yun. Mamamatay po tayo pag hindi tayo naagapan kung tayo ay makagat. Pero dito po sinasabi, makikipaglaro ang bata. Makikipaglaro po ang bata at siya ay hindi masasaktan. Ang bata po, the child shall play with the cobra and they will not hurt nor destroy each other. So dito po ang mga hayop, ang cobra, leon, tigre, aso po, hindi po sila mag-aaway. Wala pong pag-aaway doon, hindi sila magsasakitan, at ang earth po magkakaroon ng maraming karunungan ng Diyos. Siguro po yung mga karunungan hinahanap natin, dito ngayon natin makikita sa kaharian ng ating Diyos doon sa tinatawag nating millennial kingdom. Kaya po napakaganda po ng kaharian ng ating Diyos dito sa lupa. At siya po ang maghahari at may kapayapaan po, wala po mag-aaway, walang magkakasakitan, ang lahat po ay payapa, ang lahat po ay maging magkaibigan, at sila po ay hindi nag-aaway. Dito rin po makikita natin ang katuwaan nila. Tignan niyo po yan, umiiyak sila sa katuwaan. There will be rejoicing and gladness and singing. Doon po magkakaroon ng pagdiriwang ng kasiyahan ng kantahan. Hindi po barilan, hindi po sigawan, hindi po agawan, kundi ito po ay katuwaan nila at kasiyahan nila at sila po ay nag-aawitan. Hindi po ba napakaganda niyan? Alam mo, inaasam ko po na ganun ang mangyari po dito sa ating pong bayan dito, sa ating pong buhay dito. Ngunit hindi po yun mangyayari sapagkat ang namumuno po sa atin ay mga tao, mga politika pong may sariling kagustuhan lang sa kanilang sarili, sa kanilang makukuha sa tao. Kaya po mahirap maniwala sa isang politiko. Ngunit dito po sa Millennial Kingdom, dito po sa kaharian ng ating Diyos, dito sa lupa, dito po ay napakaganda. May katarungan po dito, walang pag-aaway, at lahat po ay sama-samang nagsasaya sa buhay. The blind shall see. Ang bulag po ay makakakita, ang bingi ay makakarinig, at ang pipi po ay kakanta. Siya po ay makakapagsalita at siya po ay kakanta. Beautiful. Hindi po ba kayo natutuwa niyan?
water shall burst and the dry ground shall be a pool. Naku, dadami po ang lupa. Wala pong katuyuan dito. Dito po sa kaharian ng Diyos, dito sa lupa, na tawag nating Millennial Kingdom of Christ. Dito po naman, basahin natin. Ito po mga matatandang tao na ito. Makikita natin yan. Mga seniors na po yan sa ating nakikita. Ngunit tignan po natin ito. Basahin natin. Long life as the days of a tree, and they will enjoy the work of their hands. Ito pong matatandang ito, ang magiging buhay po nila ay hanggang 1,000 taon. Wow! Hindi po ba napakahaba niyan? Usually ngayon ang buhay lang hanggang 70. At kung lumagpas ka, sabi po dun sa awit, at kung lumagpas ka ng 70, yun blessing mo na. Ako po magsa-70 sa June. Kaya blessed na po. Ngayon pa lang blessed na ako sapagkat nasisiyahan po ako na makapaglingkod sa Diyos. Nasisiyahan po ako na kayo ay turuan. Kayo po ay akayin sa kanyang kaharian. Sana po ako ay maging model ninyo o maging ehemplo para kayo din po ay gumawa ng ginagawa ko para lahat po tayo ay tulong-tulong na gumawa sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon Diyos, nang sa gayon lahat po ng ating makilala o lahat po ng ang ating pamilya at mga tao po at iba't iba pa na ating makasalubong sa daan, yung po ay maakay natin. Kaya po kung tayo magtutulong-tulong, malakas po tayo para sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya dito po, ang haba po ng buhay ng tao. Ito po mga taon to, ito po ay naghihintay pa at dapat tanggapin pa ang ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay nandun pa sa katawang lupa, uulitin ko lang po, sapagkat sila po ay, ito po ang mga tao na nakaligtas doon sa tribulation. At sila po ay hindi paligtas sa totoong salita lang po hanggat hindi nila tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit tayo po ay ganap na ligtas na sa ngayon sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi na po tayo dadanas ng kahirapan pagdating ng tribulation. Okay, kaya ito po si Satanas. Ayan po, nakatali siya. Makikita nyo, ang simbolo niya po ay isang dragon. Napakatapang, napakalakas na dragon po. Ngunit siya po ay tinalian na. Kitang-kita po natin yan. Okay, so tingnan po natin dito. Revelation 20:7-10. Now when the 1,000 years have expired. Okay, si Satanas po ay nakatali lang at binigyan siya at dapat lang siyang nakakulong ng 1,000 taon. Okay? Ngayon po, pagkatapos po ng 1,000 taon, now when the 1,000 years expired, ngayon nang matapos ang 1,000 taon, Satan will be released. Nako, naloko na po tayo niyan. Si Satan daw ay pakakawalan na. Tapos na po yung yung termino niya. Kaya tapos na yung 1,000 taon, pakakawalan ngayon siya. Satan will be released from his prison, doon sa kanyang kinukulungan, and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth. So sinasabi po dito, pakakawalan si Satan, ngunit sandali lang. Pero bagamat yung sandali lang pong yun, makikita po natin dito, marami siyang malilinlang, marami siyang maloloko, at marami siyang lolokohin at para sila ay mapunta sa kanilang kaparusahan din o para ang buhay nila ay mawasak. Okay, kaya di po makikita natin dito 100 taon at pagkatapos po noon, pakakawala na si Satan. Ngayon, nakakawala na siya. Supposing po na nakaraan na ang 1,000 taon, nakakawala na siya. Ano ngayon ang gagawin niya? Ang sabi po dito, lolokohin niya, dadayain niya ang mga tao. Dadayain niya uli at aakitin niya na sumama sa kanya. Okay, tingnan po natin. Kaya po doon, maski na makita natin na maganda na ang kapaligiran natin, wala nang kasalanan, wala na lahat, puro pagmamahalan na lang. Pero ang puso po ng tao, yan po ang nakakatakot. Pag sinabi ko pang puso, yung kaisipan, yung pong greediness, yung pong kasakiman ng kaisipan ng tao, yung po ang magpapahamak sa kanya. Yun din po ang nagpahamak kay Lucifer, kay Satanas na pinuno ng mga anghel na ginawa ng Diyos, ngunit wala pong kasiyahan sa pagiging pinuno niya at kanyang hinahanap palagi na siya ay maging Diyos. Yun ang gusto niyang mangyari po. Kaya dito po, tuloy-tuloy tayo at
Nakita po natin, pinakawalan na si Satanas after po ng 1,000 taon. Kaya siya po ngayon ay nagkukumbinsi, siya po ay nag-i-influence, siya po ay nag-aakit ng mga tao na sumapi sa kanya at labanan ng Diyos. Uulitin ko po, doon sa maraming tao na nakaligtas doon sa tribulation at yung mga pinanganak nila, dumami ng dumami ang tao. Biro mo po, 1,000 taon. Napakarami pong tao ang ipoproduce niyan, marami pong multiplication niyan. Yung mga taong yon, hindi po nakakita ng masasama, mga barilan, patayan, lahat. Ngunit, nang lumabas si Satanas at inakit sila, sila po ay naakit din. At sumama din sila kay Satanas para labanan ng Diyos, para magrebelde sa Diyos, para lapastanganin ng Diyos. Yun po. Kaya po yung kapaligiran natin, hindi po yun ang mag-i-influence sa atin. Kailangan ang mag-influence sa atin, ang mag-akit sa atin ay salita ng Diyos para po tayo ay matatag. Kaya po ngayon, bago po hatulan uli, magkakaroon po uli ng isa pang parang rapture. Natatandaan niyo po ba yung Holy Spirit mula po doon sa ating mundo ay umalis at tumungo doon sa kalangian, sa kalangitan po. Kaya ngayon, ang mangyayari po dito, yung pong templo, dahil ito pong earth natin ay susunugin eh. Dahil po ang mga tao ay nakumbinsi na naman ni Satanas at sumama po sila kay Satanas para labanan ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko po alam kung bakit ganun ang nangyari o bakit ganun ang kaisipan ng tao. Ngunit sinasabi po sa Biblia na mula po sa kaisipan ng tao o sa puso ng tao, doon po nagmumula lahat ang kasalanan. Lahat po ng klaseng kasalanan na maiisip mo, nagmumula po yun sa ating kaisipan o sa ating puso na sinasabi po sa banal na aklat. Kaya po, bago sunugin po itong ating mundo, nandun po yung di po ba? Ito lang po, wala po sa Bible na ito po ay papanik sa langit. Ang naisip ko lang po na kaya ito po aalisin dito sapagkat ang lupa po, ang mundo po natin ay tutupukin ng apoy. Kaya po ito parang another rapture po, papanik ito uli doon. Tatanggalin po sa langit at yung pong mga tao na nakaligtas, maski nakokonti po sila, yung mga tao pong tumanggap dito doon sa 1,000-year millennium kingdom po ng ating Panginoong Diyos, yung po ay kukunin ng ating Panginoon Diyos at aalisin sila dito para hindi po sila matubag tulad po ng ating rapture. Bago po dumating ang tribulation, tayo po ay kinuha ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay dinala niya doon sa kaharian. Kaya po yung mga tao po dito na nandun pa sa kanilang natural na body at tinanggap po nila ang ating Panginoong Jesucristo, sila po din ay tatanggalin dito ng ating Panginoong Jesucristo at dadalhin po sa kalangitan bago sunugin itong ating mundo. Tignan po natin. Ayan, so nandito po ang White Throne Judgment. Hindi po ba napag-usapan natin yan? Kaya po ngayon darating ang White Throne Judgment at uhusgahan na. Final judgment po ang darating dito sa lupa. Ito na po ang huling pag-uhusga ng ating Panginoon Diyos dito sa kanyang mga nilikha. Kaya po doon, paglaban po ni Satanas at saka yung mga taong nakumbinsi niya o naakit niya na lumaban sa Diyos, lahat po sila ay tutupukin. Ito pong buong earth po ito pong mundo natin, ito po ay susunugin lahat. Ang apoy po kung saan manggagaling po dito sa kalangitan. At tutupukin po ang buong mundo natin, susunugin po ito na at magiging abo ito at hindi mo na makikita at hindi mo na maaalala. Tingnan po natin. Ito po sinasabi, nakita niyo yung apoy na yan, nagmumula po sa langit yan, papunta dito sa ating mundo upang tupukin. But the heavens and the earth, ngunit ang kalangitan at ang lupa, which are now, na ngayong nakikita natin, by the same word they are stored and reserved unto the day of judgment. Ito po ay nakalaan na sa paghuhusga ng tao, sa paghuhusga ng Diyos, at ang kawasakan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga taong kriminal, murderer, homosexual, lahat po ng mga taong masasama ay tutupugin dito sa apoy na asupre po o sa dagat-dagatang apoy na nakikita ngayon. Kaya bastan po ninyo ang apoy na manggagaling mula doon sa kalangitan para tupukin ang ating mundo.
At ang tutupukin dyan ay yung pong masasamang tao, yung pong mga ungodly people, yung pong kasama po doon ng mga tao na naunang naligtas sa doon po sa tribulation, nagkaroon sila ng 1,000 taon para tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi nila tinanggap. Sila ay nagpaakit at sumama kay Satanas upang labanan ng Diyos. Kaya ang ginawa po ng Diyos, doon po mula sa kalangitan, bumagsak po ang mga apoy dito sa lupa at ang ating pong mundo ay nawasak at nag-apoy. At doon po makikita natin, itatapon po doon si Satanas. Nakalagay po dito, the devil who deceived them. Yung po, yung nanloko po sa kanila, itatapon po yan si Satanas dito. Ito na po ang final na parusa sa kanya at pagkatapos po nito, wala na siya. Wala na po siya, walang bakas niya. Kaya siya po ay totally na maglalaho at walang katapusang destruction po o kawasakan kay Satan. Siya po ay tinapon, was cast into the lake of fire, doon po sa dagat-dagatang apoy. At yung pong kasama po niya doon ang false prophet po at ang mga tao po na sumabit sa kanya, sila po lahat ay matutupok dito sa dagat-dagatang apoy. Dito po ngayon, ayan, dumating po tayo, ito po, husgahan po. At ito pong mga tao dito, yung pong mga ungodly, mga coward, blasphemers, etc. Andito po lahat. Sama-sama po sila, kasama po nila si Satanas, ang false prophet, ang mga mandaraya, manlilinlang, sinungaling, lapastangan, pasaway, lahat. Nandito po sila lahat. Sila po lahat ay tutupukin ng apoy mula po doon sa kalangitan ng Diyos, doon po manggagaling ang apoy. Dito po makikita natin dito, yung po ungodly, unbelievers, the wicked, yung mga kasuklam-suklam na mga tao po, lahat yan makikita natin. Pati po si Satanas, yung false prophet, yung mga demonic angels po, yung mga demonyo, yung mga, lahat po yan. Sila po lahat ay lulusawin dito sa nag-aapoy na asupre at brimstone po o tinatawag nating dagat-dagatang apoy. So yan po ang mangyayari sa kanilang lahat at para sila po ay totally o walang hanggan na mawala na at hindi na po babalik ulit. Kaya nakikita po natin ang tindi ng apoy, ang nagliliyab na apoy. Dito po, ang apoy po niya, yan po tinatawag nating hell. Ang hell po dito po mismo sa ating mundo sapagkat naka-reserve po ang ating mundo para sa apoy na ito na kung tinatawag natin ay dagat-dagatang apoy. But the cowardly, yung pong mga duwag po na maglingkod sa Diyos, yung pong mga hindi naniniwala, walang paniniwala sa Diyos, nilalapastangan ng Diyos, yung pong abominable, yung pong itong kasuklam-suklam na mga tao, maging sa pagpatay po, yung pong sa sarili nila, sa paggawa nila ng mga malalaswang gawa, mga malalaswang kaisipan, yung pong mga mamamatay tao, sexually immoral po, sorcerers, mga mangkukulam po, mga magician po, na ginagamit yung pong mga idolaters. Ito po yung mga sumasamba sa mga inukit na kahoy, inukit na semento, inukit na bato. Yung po, pati yung mga sinungaling po, mga pasaway, lahat, dito po sila susunugin. Amen po ba? Amen. Okay. Yan po, babalik ko lang po dito, ang nakalagay pa po dito, na makikita natin na yung po, bubuhayin po pati yung namatay na. Remember po, nung binuhay po, unang binuhay po ng Diyos, yung mga sumasampalataya sa Kanya, yung mga na-born again na, yung po ang unang binuhay. Pero hindi po binuhay yung mga masasamang tao, yung mga hindi naniniwala sa Kanya, hindi po sila binuhay. Pero ngayon po, binuhay sila. Ngunit mamamatay sila uli nitong pangalawang kamatayan. Yung pong pangalawang kamatayan, itatapon sila dito sa kumukulong apoy. Kaya yung pangalawang kamatayan pong yun, yung po ang huli na nilang kamatayan, second and last death. Hindi na po sila bubuhayin uli. Kaya po makikita natin dito na yung pong ating mundo ay nag-aapoy at tutupukin po ng apoy at para po talagang nagbabagang lawa ng apoy po ang mangyayari dito sa ating mundo. Nakakalungkot po, ngunit kailangan pong gawin ng Diyos sapagkat napakarami pong punong-puno po ng kasamaan ang ating mundo sa ngayon. Nasabi po dito, but the heavens and the earth, ngunit ang kalangitan at ang lupa which are now preserved. Preserved po, tayo po ay
ay nakalaan na, nakareserve na tayo sa fire until the day of judgment of the ungodly men. Hanggang dumating yung judgment po o paghuhusga doon sa mga tao pong walang pagkakilala sa Diyos at walang ang ginagawa kundi pagpapahirap sa kapwa niyang tao, lahat po ng makasalanan ay susunugin. Dito po, sinasabi dito, po makikita natin ang apoy sa ating planeta po, sa earth po, as nasabi dito, salvation is only by the blood of Jesus Christ. Kaya po, uulitin ko po, ang ating kaligtasan ay doon lang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, tanggapin natin ang ating Panginoong Diyos na ating tanging Diyos at tagapagligtas at Panginoon nang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa ating buhay. Kaya, matapos mong sunugin ng Diyos ang naunang earth, gagawa po siya ng bago. Ayan po makikita natin, new creation. So, magke-create po o lilika uli ang ating Panginoon Diyos ng bagong mundo o bagong daigdig at ang kalawakan po ay mababago na at gaganda rin po at mas gaganda pa sa darating na panahon pag binago niya ang kalawakan. Hindi po ba sapagkat ang kalawakan po kasama yung ating planeta, ito po ay kasama sa sumpa niya na magrebelde ang mga anghel. Kaya ngayon po, babaguhin niya lahat ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Yung langit po, yung kalawakan. Kalawakan po na nandun yung mga planeta, mga bituin, mga araw. Doon po, yun po ang babaguhin niya. Dito po makikita natin, for behold, sabi po ng Diyos, I create new heavens. Ako ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa o bagong mundo. And the former shall not be remembered or come to mind. Ang sabi po dito, at yung naunang earth po na nilikha niya, hindi na po natin maaalala yun. Bakit po hindi natin maaalala? Siguro po dahil sa ganda ng bagong earth na gagawin ng ating Panginoon Diyos o bagong lupa, wala na po tayong maaalala. Ang sabi niya, tatanggalin niya na sa ating kaisipan yung luma at nakaraang mundo natin. Itong tinitiran po natin ito, hindi na natin po ito maaalala sapagkat sa kagandahan po ng bagong mundo na kanyang gagawin para ating matiran, wala na po tayong maiisip pa para doon sa lumang mundo. Ito pong ginakatuyuan natin ngayon na maaalala pa. Hindi na po natin ito maaalala sapagkat ang mata po natin, ang pakiramdam po natin ay busog na busog doon sa kagandahan ng bagong new heaven and a new earth. Yung pong mundo natin. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. So nawala na po yung una. Ito pong kakatayuan nating mundong ito po ay mawawala. Sa paniwalaan po ninyo o hindi, ito po ang nakasulat. Paano ko pong tatanggihan yun? Paano ko pong hindi paniniwalaan yun? Pinatunayan natin na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang mga sinulat niya doon ay totoo. So sa makatwid, itong pinag-aaralan po natin po, ito po ay mangyayari. Mawawala po ang lumang mundo, itong lumang mundo natin, at papalitan ng Diyos ng bagong mundo. Ayan po. And God will wipe away every tear. Tatanggalin niya na po sa atin ang ating mga luha. Pupunasan niya po ang ating mga mata. There shall be no more death. At wala na rin pong kamatayan. Dahil tayo po ay may buhay na walang hanggan, yun po ang pinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. At wala na pong luluha, at wala na pong malulungkot. Wala na tayong kalungkutan. At hindi na rin tayo luluha tulad ng nangyayari sa buhay natin ngayon. Lahat po yan ay mawawala. Kaya tayo po ay magsikap na gumawa, na magpasalamat at gumawa tayo po na maipaglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang inihiling niya sa atin. Sa pasasalamat po natin, yun po ang gusto niyang gawin natin. Dito po, there shall be no more pain. At wala na pong sakit. Ako po meron po akong, siyempre po kahit na sino lang po nakakatakot po na ayaw po natin na tayo ay masaktan. Pero sinasabi po dito, wala na pong sakit. Wala na po yun. Hindi na po tayo magkakasakit sapagkat ang katawan po natin ay hindi na mabubulok, hindi na maaagnas, hindi na masisira, at ito po ay may buhay na walang hanggan. Ayan po ang mangyayari sa atin, yan po ang titira natin, bagong mundo na po.
bagong mundo na. Hindi na itong mundong kinakatayuan ko, kundi bagong mundo na. Amen po ba? Amen. Tingnan po natin ito. Ayan po, illustration lang po, kino-compare lang natin, parang review lang po. Makikita natin, ito po ang lumang earth kung tawagin natin. Ito po ang unang earth po, o heaven and earth, ito po. Ngayon po, babaguhin yan, pagka natupok na ito, nasunog na ito po susunugin si Satanas, yung pong mga sinungaling, pasaway, bakla, lahat po ng masasamang ginagawa nila, susunugin po lahat sila dito. Mayaman, matanda, bata, babae, lalaki, susunugin sila dito. Wala pong matitira sa mundo rito. Kaya po huwag tayong mainggit dun sa mga tao na mayroong pera at mayroong pong comfort o kagandahan ng kanilang nilalagyan, naka-air condition sila, may mga appliances sila, TV and everything else, pagkain nila punong-puno, nakakabulukan na. Huwag po nating kainggitan yon, sapagkat yung po ay temporary lang, panandalian lang po yun. Paano nyo po susukatin ang walang hanggan doon sa buhay mo lang ngayon? Siguro baka hanggang 70 ka lang, palagay mo ng hanggang 100. Kung binibiyayaan ka ng Diyos, pagpalagay mo na hanggang 100, paano mo i-compare yun sa walang hanggan? Walang katapusan. So, ang comparison po is zero. Pagkat hindi mo mai-compare ang buhay na walang hanggan, yun po ang ibibigay sa atin dito ng ating Panginoon Diyos sa new heaven and a new earth. Kaya po tayo, tuloy-tuloy po tayong magpasalamat at pakita po natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon Diyos doon sa paglilingkod sa Kanya. Maglingkod po tayo sa Kanya, sumunod po tayo sa Kanya, siya po ay ating purihin, parangalan at sambahin. Tayo po ang Kanyang ilaw dito, tayo po ang Kanyang reflector, kaya yung pagmamahal po ng Diyos ay i-reflect natin doon sa mga tao o ipakita natin sa mga tao. Okay po ba yun? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Okay, tuloy po tayo sa pag-aaral. Kaya dito po ngayon, mula doon po sa kalangitan, pag nagawa na po yung new heaven and the new earth, pag yung pong mundo natin ay nabago na, bababa ngayon mula sa kalangitan, itong New Jerusalem. Ito po ang new holy city of God, at ito po ay, kung makikita ninyo, ito po ay bababa mula sa langit. Amen po ba? Na-imagine nyo po ba ang pagbaba ng new city of Jerusalem? Yan po. Kaya ito pong mundo po natin ay gagawing kalangitan ng Diyos. This is heaven on earth. Yung pong bago. Hindi po itong luma, hindi po ito ngayon. Kundi yung darating po na bagong mundo na gagawin at muling lilikain ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin yan. Napakaganda po niyan, hindi po ba? Wow! Ito po yung tubig na sinasabi ko sa inyo na galing dun sa templo niya na ito ang magwiwilig sa mga halaman. At ang halaman po natin doon sa new heaven and new earth, ito po ay magbibigay sa atin ng kagalingan, magbibigay po sa atin ng kasiyahan. Okay? Tignan po natin yan. Ito po ang description ng Jerusalem. Ito po ay 1,500 square miles. At marami pong mga tirahan doon. At yung po kanyang walls, yung kanyang pinaka-walls po doon, yung po ay 200 feet thick. Naku, ang laki po noon. At saka yung mga daan niya po ay gold. Nakadaan po na po ba kayo? Nakayapak na po ba kayo doon sa street o daan na gawa ng gold? Doon po, mararanasan natin. Doon po sa New City of God, the New Jerusalem. Ang pintuan po noon ay 12 gates. 12 po ang pintuan ng New City of God at ito po ay binubuo ng isang buong perlas lang. Buong perlas lang po yun, puro perlas po yun. With the names written of the 12 tribes of Israel. At nakasulat po doon yung mga pangalan ng 12 anak ni Jacob. Yung po ang 12 tribes of Israel. Yung foundation po noon, yung kinatatayuan noon, yung pundasyon po noon, yun ay gawa sa 12 precious stones. Wow! Ito po ang mga mamahaling bato o nakikinangang bato, yun po ang naging pundasyon ng New City of God. Kaya dito po, ang mga bato pong yun ay jasper, sapphire, emerald, chrysolite, topaz, beryl, sardonyx, chalcedony, carnelian, chrysoprase, jacinth, tsaka amethyst.
Yun po ang mga batong mamahali na nagniningning at yun po ang ginamit nilang pundasyon para po matibay ang kakatayuan ng New City of God. Wala pong gabi doon at ang magiging araw po doon o liwanag ay ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus will be its light. Yung pong kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, yung pong kaningningan niya, yung po ang magiging ilaw natin dito sa New Jerusalem. Garden of Eden po will be restored. Ang Garden po of Eden, mapupuntahan na natin yan. Yan po ay mababago. Mababalik po doon sa dati niyang kaanyuan. At doon po meron din pong water of life and tree of life. Ganito po ang ayos, ang description po o ang inilalarawan ng New City of God, the Holy City of God, the New Jerusalem. Ito po, ulitin ko uling ipakita sa inyo. Ayan po ang New Jerusalem. Bababa po yan mula sa langit. Wala po niyang gagawa dito sa lupa. Yan po ay buong buo na bababa mula sa langit. Makikita niyo po yan. At dito po lalapag yan. Dito sa bagong mundo natin. Kaya the New Jerusalem, makababasa niyo po yan sa Revelation 21 hanggang 22. Coming down on earth from heaven. Ayun po. Kaya ang langit po ay bababa dito sa ating daigdig. Dito sa bagong earth po natin, bagong mundo natin, na lilikain ng Diyos. So praise the Lord po ba? To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Tuloy po ang ating pag-aaral. Ayan po, dito naman po makikita natin, another view po ito ng New City of God, the Jerusalem. Ito po, nakita natin na nakalapag na dito. Nakalapag na po dito sa bagong earth. Ito po ang bagong earth, nakalapag na po siya dito. In the new heavens and the new earth, sabi po dito sa Isaiah, from one new moon and another, and from one Sabbath to another, all people will come to worship me. So, Sabado po ang worship natin, hindi po ang linggo. Sapagkat ang linggo po ay pinalitan lang ng mga Romanong pagano doon po sa pangunguna o pamumuno ni Constantine the Great. Kaya yung Sabado po na tunay na sambahan natin, ang araw ng ating pagsamba o pagdiriwang na sinabi at inuutos sa atin ng ating Panginoon Diyos, yung po ay ibabalik niya. Ibabalik niya po yun sa new heavens and a new earth. Kaya pag-aralan nyo rin po ito, okay, na ang tunay pong araw ng panalangin o pag-alala o selebrasyon sa ginawa ng Diyos ay Sabado po. Ikapitong araw, tingnan niyo po sa inyong kalendaryo, ang ikapitong araw po ay Sabado. At doon po, dito po yung Millennial Kingdom, sa akin po lang, sa naiisip ko lang po, hindi po nakasulat sa Bible ito, ngunit sa mga pangyayari ay makukonclude mo, ay masasabi mo na yung temple, Millennial Temple of God, kasama dito sa pagbaba ng New City of God, yung Jerusalem po. Kaya dito po, may picture po dito na parang temple. Ito po ang inilalarawan dito, ang nakikita ko lang po dito. Ito yung Millennial Temple na pupunta rito kasama pagbaba po ng New City of God, the New Jerusalem, the Holy City of God. Naintindihan po ba ninyo? Yung mga katanungan po kayo, isulat nyo lang po at atin po sasagutin niya. Ngayon po, babalikan po natin uli ang mga katangian ng Diyos para hindi po natin makalimutan. Ito po ay napakahalaga nating dapat matandaan na ang kapangyarihan ng Diyos po ay walang katulad. Kaya sinabi niya, walang Diyos sa tabi ko, ako lang ang Diyos. Yan po ang sinasabi nila. Siya lang po ang eternal. Ang eternal po, wala pong simula, walang pinagmulan, at walang katapusan. Sino ang nakita mo, kapatid, na merong ganyang katangian kung hindi lang ang Diyos? Siya po ay sovereign. Ang ibig pong sabihin, ang kapangyarihan niya po ay kahit saan lugar, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat, kahit saan ang kanyang kapangyarihan, kahit sa ang sulok ng kanyang nilikha, siya ay may kapangyarihan. Siya ay napakalakas sapagkat siya ang lumikha ng everything, lahat po ng nakikita mo, langit at lupa, sa paligid mo, lahat po ng elemento dito sa kalawakan, siya po lahat ang gumawa. Siya po ay omnipresent, kahit saan po ay naroroon siya, hindi ka makakapagtago, hindi ka makakatakas, hindi mo siya malilinlang. Ikaw ay nakikita niya kahit sa kadiliman.
Kaya huwag kang magmalaki sa Kanya o huwag kang magtago at gumawa ng kasalanan sapagkat alam niya yon at ikaw ay nakikita niya. Siya po ay omniscient. Siya po ay napakatalino. Marami po siyang karunungan at ang karunungan niya ay hindi nauubos at hindi natin mauubos. Ang karunungan niya po ay walang hanggan. Siya po ay holy, ang kapurihan niya po ay malinis, siya po ay malinis at wala siyang kasalanan, hindi siya gumagawa ng kasalanan, siya po ay Diyos, siya po ay holy. Siya po ay righteous. Lahat po ng inuutos niya, ginagawa niya para sa atin, ang mga kapasahan niya, ang mga kapasiyahan niya po ay totoong may katarungan. Siya po ay katotohanan. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, buhay at katotohanan. So nagpapatunay lang po na lahat ng bagay ay katotohanan na sinasabi sa atin ng Diyos. Siya po ay pagmamahal sapagkat ang pagmamahal niya po ay hindi masusukat ng kahit sino man. Ipinadala niya para sa atin ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na para po maging kabayaran sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Tunay po ang pagmamahal niya ay hindi natin matatawaran. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya po ay immutable. Hindi po siya nagbabago, hindi siya nagpapalit. Siya po ay tunay na ang pagmamahal niya po sa atin at layunin niyang tayo mailigtas ay hindi nagbabago. Ang paraan po maaring nagbabago para lang po tayo ay matuto at tayo ay maituwid niya ng landas. Ngunit ang kanya pong pagmamahal, ang kanya pong layunin para tayo ay maligtas ay hindi nagbabago. Yan po ang katangian ng ating Panginoon Diyos. Kung meron pong magpapanggap ng iba pang Panginoon Diyos, suriin po natin sila dito po sa mga katangian ito na binibigay sa atin ng Diyos at pinakikita sa atin. Tunay po na tayo po ay napakapalad sapagkat tayo po ay merong tunay na Diyos na mapagmahal, makapangyarihan, malakas, at lahat po ng pangangailangan natin ay kaya niyang gawin at walang imposible na anuman para sa Kanya. Ito ay lahat niyang magagawa. Yan po ang ating Panginoon Diyos. Ngayon kapatid, sa huli nating pag-aaral dito sa basic study natin, at pagkatapos nito, ikaw ay gagraduate na, meron ka bang pagdududa pa sa mga natutuhan mo? Meron ka bang pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay na ating pinag-aralan sa ngayon? Napakatagal nating nag-aaral. Ano pa ang naiisip mo na nagiging hadlang para tanggapin mo ang ating Panginoon Diyos na tangi mong tagapagligtas at tangi mong Panginoon? Ito po ang sinasabi niya, isa-summarize ko lang po, ano pinaniniwalaan natin sa ating Panginoon Diyos? Well, naniniwala po tayo na siya ay may kapangyarihan at authority. Siya po ay may kapangyarihan laban sa sakit at laban po sa kasalanan at laban sa kamatayan. Kaya kanyang buhayin kapatid. Wala kang pinanggalingan, wala ka noon, nabuhay ka ngayon, at kung mamatay ka man, ikaw ay babalik niya at bubuhayin muli. Ang kapangyarihan niya po laban sa sakit at sa mga diseases, sa mga salot po, yan po, kapatid, kung ano man ang sakit mo, kayang-kaya kanyang pagalingin. At kung sa palagay mo hindi kanya napagaling, huwag mong isipin na hindi niya kaya yon. Maaring may dahilan siya o binibigyan kanya ng pagkakataon na lalo mo siyang makilala. At mayroon siyang kapangyarihan po laban sa nature, laban sa kalikasan. Nakita po natin yan, inuutusan niya ang hangin ng dagat na humupa at pumayapa. At yung pong mga natural disasters, mga earthquake, mga tornado, lindol, kidlat, lahat, yun po ay kayang-kaya niyang utusan na huminto at manahimik. May kapangyarihan po siya laban kay Satanas. Nakita po natin, si Satanas po ay nakahanda na para parusahan, darating na ang oras niya ay kakaunti na lamang. At yung kanyang mga demonyo, lahat po sila at lahat po tayo na lumalabag sa kanya ay itatapon niya sa kumukulong apoy, sa kumukulong asupre. Tinatawag po natin itong dagat-dagatang apoy. Ang kanya pong sovereignty, inuulit-ulit ko lang po, ang kanya pong kapangyarihan ay abot kahit saan. Sa lahat ng kanyang nasasakupan po, langit at lupa, sa ilalim ng dagat, maski doon po sa impyerno, ang kapangyarihan po niya ay naroroon. Siya po ang ating creator, siya ating po ang tagapaglikha at naglikha ng langit at lupa. At sa kapangyarihan niya po, sa kanyang kapangyarihan ay tuloy-tuloy na umiikot ang lahat ng kanyang nilikha. Ang lahat ang nilikha niya po ay nabubuhay dahil sa kanya pong kapangyarihan.
Ngayon, ano po ba ang personalidad ng ating Panginoong Diyos? Siya po ay loving, siya po ay mapagmahal, caring po, siya po ay mapag-alaga. Siya po ay provider natin, nagbibigay po siya lahat ng ating kailangan. Siya po ay ating protector, siya po ay ating tagapagtanggol. Siya po ay ating manggagamot at savior. Siya po ang ating manggagamot at tagapagligtas. Siya po ay faithful and true, siya po ay tapat at totoo. Lahat po ng sinabi niya sa atin, lahat po ng pangako niya sa atin, ay tutuparin niya at tinupad niya na yung mga iba pa. Kaya po walang pag-aalinlangan po na ang Diyos natin ay tunay na Diyos. Tayo po ay napakapalad sapagkat meron po tayong tunay na Diyos na ating nakakausap, tunay na Diyos po na ating tagapagtanggol at tagapagligtas, tagapaggamot sa atin, ating pong manggagamot at nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga kailangan. Wala pong pag-aalinlangan, kapatid. Yan po ang ating Diyos, yan po ang ating Panginoong Jesucristo, Father, Son, and Holy Spirit po sa Trinity. Napag-aralan po natin lahat yan at yan po ay sa puso natin. Ngayon po, bago po natin pakinggan ang ating mga awit muli, gusto lang po kayong bigyan ng maliit na pasasalamat po o malaking pasasalamat po sa inyong pagdalo sa amin. Doon po sa nakatapos, sa lahat ng pag-aaral natin, marami pong salamat sa Diyos. Una sa Diyos ang aking pasasalamat at sa inyo pong pagtatiyaga, sa inyo pong pasensya, pagtitiis po na pumunta rito sa scheduled time ninyo para mapag-aralan ng Diyos. Sa pag-aaral niyo po sa Biblia, ako po'y natutuwa sapagkat magagamit po kayo ng Diyos. Ako po'y natutuwa sapagkat kung ako po'y kunin na ng Diyos, kayo po ay magiging kapalit ko na marahil po kayo naman ang tatayo dito para ipaliwanag sa ibang tao, sa ibang mga bata, ang mga natutuhan ninyo. Ang ito pong mga materials po namin ay ibibigay namin sa inyo doon po sa gustong tuloy-tuloy na maglingkod sa Diyos at para po ang kaharian ng Diyos ay mapuno po ng ating mga kapatiran at nandun po tayo lahat, magsasaya po tayo, tunay po na napakasaya doon sa kaharian ng Diyos. Kaya sumama po kayo sa akin lahat at tayo po tuloy-tuloy na mag-aral. Ang graduation nyo po ay set natin, kakausapin po kayo ng moderator nyo at kung ano man po mapag-uusapan nyo ay kami po ang gagawa ng paraan para magkaroon tayo o magkaroon kayo kung wala man kami ng salo-salo at graduation, isang katuwaan po na para sa Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kaluguran sa ating pagpapagod. Kaya magkakaroon po tayo ng graduation, pag-uusapan nyo po kung kailan ang graduation celebration ninyo at kayo po bibigyan ng diploma at bibigyan ng mga kailangan ninyo para po magsimula ang inyong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na umakay ng ibang kaluluwa at inyong turuan sila at dalhin sila doon sa kaharian ng Diyos. Ako po uli nagpapasalamat sa inyo, maraming salamat po sa inyo lahat. At doon naman po sa iba na hindi natapos lahat ito, maaari po ninyong ulitin, magsimula po kayo uli, at habang nag-aaral po kayo, huwag nyo na pong hintayin kayo ay matapos, mag-imbita po kayo o mag-anyaya kayo ng inyong mga kaibigan at dalhin po ninyo sila dito nang sila po ay makapag-aral. Ang bawat isang kaluluwa po na inyong madadala dito ay isang korona na ibibigay sa inang Diyos. Gusto mo ba, kapatid, magkaroon ng isang korona na pag-usapan po natin yan? Korona po ng buhay, korona ng katwiran, korona po ng kaligayahan, yung crown of righteousness po and crown of rejoicing. Yung pong mga korona na yun, yung po ba ay gusto ninyong magkaroon? Kung gusto niyo pong magkaroon, tuloy-tuloy po tayong umakay ng mga kaluluwang nawawala pa at magpagamit po tayo sa Diyos. Hindi po ibig sabihin na natapos na tayo dito ay magaling na tayo. Ako po, hindi ko sinasabing magaling ako. Marami pa po akong kailangang matutuhan. At nasasabi po natin, marami pa mga pag-aaral na dapat pag-aralan. Kaya po ang pag-aaral sa Panginoon Diyos ay tulad ng paglilingkod sa Kanya ng walang hinto. Habang buhay po tayong maglilingkod sa Kanya sapagkat habang buhay naman, tayong pinaglilingkuran ng Diyos, tayo Kanyang binibigyan ng lahat nating kailangan, maging ang hanging ating hinihinga. Ito po ay galing sa Kanya. Kaya mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ngayon po, doon po sa mga nagtapos, at kumpleto pong nagtapos mula unang pag-aaral hanggang ngayon, congratulations po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. Amen.
Ako po ay lugod na lugod, tunay po, tuwan-tuwa po ako sa inyong lahat at nakita ko po na marami ng akong magiging kapalit o marami nang magtutuloy ng aking gawain, ng aming gawain po dito po sa inyong lugar at sa marami pang lugar po kung saan po kayo mapadala. Kayo po ngayon ay tapos na at kayo po ngayon ay meron ng qualification o meron na kayong kakayahan na umakay at kayo po ngayon ay pwede nang maging missionary ni Lord. Mga missionary na po kayo na maglilingkod sa Kanya at kayo po ay magiging manggagawa niya sa huling pag-aani papunta sa Kanyang kaharian. Maraming pong salamat uli at para sa inyo pong lahat, ako po, sumasaludo po ako sa inyo at binibigyan ko po kayo ng masigabong palakpak at congratulations po sa inyong pagtitiis at tagumpay na natapos ang ating pag-aaral. Maraming pong salamat sa inyo. At ngayon po, bago po natin mapakinggan ang ating mga awits, ang Volunteers of Christ po doon sa kulungan ng mga babae sa Mandaluyong sa CIW, Correctional Institution for Women, inihiling ko po sa lahat na makakatayo, tumayo po tayo. Yung pong may kahinaan, manatili po kayong nakaupo. At tayo lang po ay magpapasalamat, magpaparangal, magbibigay ng papuri at sasamba sa ating Panginoon Diyos. Tumayo po tayong lahat. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat. At natapos na po ang inilaan mong gawain. Ako po ay lubos na nagpapasalamat, Lord, at marami pong nakatapos. At marami pong natuto. Marami ka na pong gawa, marami ka na pong manggagawa, O God, na magtutuloy po ng mga gawain ko. Para po marami pa tayong mailigtas po o mabigyan ng ilaw po nang malaman po nila ang tunay na daan patungo sa iyong kaharian. Marami pong salamat uli, Lord, Ama, Father, Son, and Holy Spirit, sa inyong paggabay sa amin lahat. Sa mga pagtuturo po, sa pagsagot po sa aking panalangin na wala pong mamumutawi sa aking mga labi, kundi ang mga salita mo lang. Marami pong salamat, Ama. Ang pasasalamat po namin ay hindi po magwawakas. Habang buhay po ka naming pasasalamatan, Ama, sapagkat habang buhay mo rin kaming minahal. Tulungan mo lang po kami, Ama, sapagkat ang buhay po namin dito sa lupa ay may kahinaan pa rin at sa kahinaan po namin, Lord, kailangan po namin ang iyong kalakasan. Gumabay ka po, Lord. Ipinananalangin ko po lahat ng nag-aral dito, lahat po ng nagtapos at nagpapatuloy sa pag-aaral, Lord. Pinapanalangin ko po silang lahat at inihahabiling ko po silang lahat sa iyo. Tulungan mo po silang lumago nang sa ganun po sa kanilang paglago sila ay magamit po sa higit pang pangangailangan mo, O God, na magkaroon ng mga manggagawa po na faithful and true, na tapat at totoo, at sila po ay hahayo ng sa ganun. Marami pa pong mga tao, marami pong mga anak mo na makarinig ng iyong mga salita. Ama, tunay po ang kaluguran namin ay hindi matatapos sa araw na ito sa katapusan po ng aming pag-aaral. Bagamat katapusan po ito ng pag-aaral namin, ng basic study po ng Bible mo, ito lang po ay simula ng bago pang pag-aaral. At bago pang pag-aaral, sa tuwing matatapos kami ng pag-aaral, sapagkat po yung karunungan ay walang hanggan, hindi po ito nauubos, hindi po ito natatapos. Kaya Lord, sa buong buhay po namin, inilalaan namin ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Marami pong salamat, Ama. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy graduation! Happy graduation! Salamat po sa inyong pagsisikap sa araw-araw o sa pag may time po kayo na nakakapunta po rito at mag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Brother Bert, ang inyong lingkod.
At sa tulong din po ng Holy Spirit para lahat po ay maintindihan niyo po, Lord, maintindihan ng lahat ng mga mag-aaral ng salita mo, Lord. Salamat po at i-continue po ninyo ang inyong pag-aaral, pang personal kung kayo'y nasa inyong tahanan na, at ibahagi niyo po ito sa inyong mga mahal sa buhay, especially sa unang-una sa family, sa mga relatives, at ganoon din po sa inyong mga kaibigan. At ang lahat naman po ng ating mga pagpapagal o ating mga pagsisikap na maibahagi ang salita ng Diyos ay may reward po na nakalaan sa bawat isa. Nagkakaroon po tayo ng bunga ng Holy Spirit at nagbibigay sa atin ng dagdag na talino kapag na-share po natin ang mga salita ng Diyos na natutuhan po natin. At maraming salamat sa pagpupursige ni Brother Bert na magawa po ito para sa inyong lahat. At lugod na lugod po ang kaming mag-asawa, especially si Brother Bert, sa inyo pong pag-aaral. Salamat po. At Happy Graduation Day po sa inyong lahat. And praise the Lord sa lahat po ng mga dumalo sa araw na to. Amen. Thank you.
Thank